Alleluia, Alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Hello, mic sound, check, sound. Praise Him, oh praise Him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven along, oh praise Him, Alleluia. Thou rising morning, praise rejoice, ye lights of evening find a voice, oh praise Him, oh praise Him, Alleluia, Alleluia, and all men of tender heart, forgiving others their part, oh singing Alleluia. Ye who love pain and sorrow bear, praise God and on Him cast your care. Oh praise Him, oh praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Alleluia. Praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga kapatiran at sa mga bahay-bahay, and welcome po sa atin pong morning services sa Jesus Christ Baptist Church. And this is the first part of our
worship service sa gagawing linggo ng umaga. And this is called our Sunday School. Ano po? At nakakapansin niyo ho, iba ang ating pulpit area ngayon. Well, last Sunday, dito na ho tayo nagdaos ng ating home live streaming. And salamat sa Panginoon, we can say na ang church ho natin is, itong ating auditorium is 95, 92, 95% complete na ho. Konting polishing na lang at napakaganda. At I would like to excite ang ating mga kapatiran kung nasa mga bahay-bahay ay salamat sa Panginoon at napakaaliwala sa nangyari po sa disenyo ng ating church at purihin ng Diyos. And I believe, sana po ay hindi lang yung bahay sa tahan ng handa at maganda, hindi lalo na ang ating mga puso ay handa upang sumamba sa Panginoon. So ating simulan ang ating gawain, ang ating Sunday School ngayong umaga. Tayo muna ay umawit ng ilang mga awitin ng pananampalataya. Number 1 is books of the Bible, and then we'll be singing Amazing Grace. Tayo po yung mawit. Uwitin po natin books of the Bible. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing
Amen. Purihin po ang Panginoon. Just click this first. Na tunay, kamangha-mangha ho ang biyaya ng Diyos na nawa ay huwag mangyari sa atin na mawala ang ating pagkamangha sa biyayang ito na sa atin ay nagligtas. So muli ho, sa mga bagong tutok pa lamang ho sa ating live streaming, this is our Sunday School at maganda ho ang ating paksa. Nag-aaralan ho natin. We are on the broader subject or topic of fundamentals of the Christian faith, basics of the Christian faith. At we are studying Theology 101 or doctrine or the doctrine of God or ang katuruan patungkol sa Diyos sang-ayon sa kanyang salita. And pinag-aaralan natin ngayon ang mga katangian ng Diyos or tinatawag na attributes ng ating Panginoon. Before we start, I would like to invite you to open your Bibles please to the book of Jeremiah. Ito yung verse na sinight natin nung nakaraan. Jeremiah chapter 9, and let's just read verse number 23 hanggang verse number 24. Let this serve as an encouragement. Let this serve also as a reminder and a warning. At isang magandang bagay na ang mga Kristiyano talaga ay pag-aralan ang patungkol sa Panginoon at makilala pa ang Diyos na ating sinasamba. So I hope your Bibles are open and I hope you're ready sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So Jeremiah chapter 9 verse 23, let me read before we pray sa atin hong pagsisimula ng Sunday School. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. At isang magandang bagay na makikita ko natin o dalawa ay una, we can know God. Pinag-aralan natin yan, we can know God. And then pangalawa, we must know God. Kaya nating makilala ang Diyos. And then pangalawa, kailangan nating makilala ang Panginoon. At itong bagay daw ho na ito ay isang bagay na napakaganda sa tao, napakaganda sa mananampalataya. So tayo ho muna ay manalangin, hilingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa atin hong pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. O aming amang Diyos, dakila at banal, sa iyo kami ay lumalapit. Nagpapakumbaba, inaamin ang aming kaliitan, inaamin ang aming kamangmangan, karupukan, tunay o Diyos, liban sa biyaya mo, liban sa habag mo, kami ay mapupugnaw, kami ay lalayo sa iyo. Ngunit ikaw, O Diyos, ang may hawak sa amin. Ikaw, O Diyos, ang naglapit sa amin kay Kristo. Ikaw ang nagligtas sa amin. Sa ngayon sa iyong salita, O Diyos, ikaw ang pumili sa amin bago pa itatag ang sanlibutan. Salamat po, Panginoon. At nawa, tulungan mo kami ngayon. Bigyan mo kami ng handang puso, handang kaisipan. Bigyan mo po, Panginoon, ng liwanag ang aming mga kaisipan upang hindi lamang maunawaan ng aming isip, kundi tunay na makita at maunawaan at sampalatayanan ang mga katotohanan na aming pag-aaralan, lalo na ito'y patungkol sa iyo, na Diyos na aming sinasamba. Ama, amin din pong hiling na saliksikin mo kami. Anumang kasalanan, anumang paglabag sa iyong kalooban, patawarin mo po kami, O Panginoon. Nawa tunay, maihanda at maialay namin ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyong harapan ang siyang katampatan naming pagsamba. Ama, sa aming pag-aaral, maluwalhati ka po nawa, lalo na po, Panginoon, sa aming mga kapatid na sa mga bahay-bahay. Alam namin nandoon ang mga hamon, ang daming umaagaw ng atensyon. O Panginoon, tulungan mo po, hawakan mo po ang aming mga kapatiran.
Nawa ang iyong salita na hindi limitado, ang iyong salita na makapangyarihan at buhay at kumikilos, ay patuloy mong gamitin sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa kalagayan na ito. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, mamaya ho, pagkatapos ng ating Sunday School, I would like to give you a virtual tour sa atin hong church, which is iikot ko lang ho yung camera natin. So I hope kayo excited. Pero I will assure you, hindi sapat na makita nyo lang sa pamagitan ng inyong mga devices ang ganda ng ang ating bahay-sambahan ho ngayon. You will fully appreciate it pag kayo ho ay nakarating dito. Lord willing, next Sunday, September 6, ay MGCQ na ho, that is allowed ang 50% ng capacity. So around 40 people ay pwede na ho dito sa ating bahay-sambahan. So ipag-pray natin yan, nawa maging excited tayo at nawa maging ready tayo and eager tayo sa atin hong pagsamba. So again, we are tackling about the attributes of God. Pinag-aralan ho natin at ito ho ay nakakategorya sa dalawa, which is incommunicable and communicable attributes of God. That is the traditional categorization ng pag-aaral ng mga katangian ng Panginoon. Again, these are theological words. These are not biblical words. Pero ito ho ay tulong sa atin para makategorize lang natin at maunawaan natin. When you say incommunicable, these are the attributes of God na talagang nagbubukod tangi sa Kanya. Ito ay wala sa iba. And then yung communicable, these are the attributes of God na in a very limited sense, it is shared. Lalo na sa Kanyang mga nilikha tayong mga tao, because we are made in the image and likeness of God. So pinag-aralan ho natin last time ang mga ilang incommunicable attributes of God. We studied about the aseity of God, meaning God is independent. Hindi siya nakaasa sa kahit na ano, sa kahit na sino. Wala siyang kailangan. Siya ay kumpleto, kontento at perpekto sa Kanyang sarili. Hindi niya nilikha ang anumang bagay out of necessity. Hindi niya kailangan. Ibig sabihin, hindi niya kailangan tayong mga tao, pero nilikha pa rin niya tayo na merong pribilehiyo at pagkakataon na maglingkod at magbigay kapurihan sa Kanya. And we also studied about God immutability. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. He is unchanging. At isa ho sa mga konsiderasyon, only if we consider God to be changing, there are only two directions. Kung ang Diyos ay magbabago, meron lang dalawang direksyon. Either He will depreciate or appreciate. Kung siya ay magiging mas papangit o mas gaganda. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay perpekto pero pumangit, hindi na siya perpekto. Or kung ang Diyos ay gumanda, ibig sabihin, before siya gumanda, hindi rin siya perpekto. So, an idea of a God that is changing is presenting an imperfect God. And that is not the God of the Bible. And malinaw sa salita ng Panginoon, God is not, hindi siya nagbabago. He is the same. And then, pinag-aralan din ho natin, the infinity of God. When we say God is infinite, sabi nga ho ni Louis Berkhoff, and I quote, the infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitations. In ascribing to God, in ascribing infinity to God, we deny that there are or can be any limitations to the divine being or attributes. That is, lahat ng katangian ng Diyos sa kaperpektuhan, siya'y walang hanggan. Sa lahat ng katangian niya sa Kanyang kaperpektuhan, siya'y walang hanggan, walang limitasyon. Again, yung sa kapilosopihan ng iba, well, sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. So may limitasyon. Again, ang definition ng Kanyang infinity is, He is infinite in His perfections. And lying is not a perfection. It is not a strength. It is a weakness. It is not holiness. It is evil. So, hindi ito bahagi ng katangian ng Panginoon. He is holy and He is infinitely holy. And therefore, He cannot lie.
So, hindi ho marapat na argumento na ang Diyos ay limitado sa kabanalan at hindi niya, para bang, hindi niya kaya magsinungaling, para bang kahinaan sa Diyos ang hindi pagsisinungaling. Well, that is foolishness. And then, we studied under the infinity of God, there are 4 aspects that is almost always connected sa dating sa kawalang hangganan ng Panginoon. Una, God with regards to time, that is His eternality. And then ngayong umaga, pag-aaralan natin, Lord willing, sa time natin, God with regards to space, His omnipresence. And then pag-aaralan natin, God is infinite with regards to knowledge, His omniscience. And then lastly, pag-aaralan mo natin, Lord willing, next Sunday, God with regards to power, His omnipotence. He is infinite in all through them. Sa kanyang systematic theology, very concise and simple. Ang sabi niya, God, when we say God is eternal, it means that God has no beginning, end, or succession of moments in His own being. He sees all time equally and vividly, yet God sees events in time and acts in time. So ang Diyos ay walang simula, walang katapusan. Actually, hindi siya sakop ng oras. Hindi siya tumatanda. Hindi rin siya bumabata. Hindi siya sakop ng ating pagkaunawa pagdating sa edad, pagdating sa oras. Walang nakaraan sa Kanya, walang hinaharap sa Kanya, siya ay nasa lahat ng panahon, pero pag siya'y kumikilos at nakikipag-deal sa atin, because we are creatures created under time, so when we read the Word of God and God deals with man, it seems, or ang Diyos tila baga pumapasok in the realm of time to interact with us who are creatures under the realm of time. So God sees events in time and acts in time. But nevertheless, God is not limited by time. Alala niyo ho yung sabi ni Pedro, ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao, 1,000 taon sa Panginoon, isang araw sa tao. So again, that is incomprehensible sa atin. That is mathematically hindi uubra. Nevertheless, ang punto ho nito ay ang Diyos ay hindi natin pwedeng ikategorya or unawain sa aspeto ng oras kung paano natin ito nauunawaan, because God is eternal. Ang pagkakaiba natin, ang tao is immortal. Ang tao, his soul is immortal, and even his body will one day be resurrected into eternal life. And that is eternal life in the presence of God, or eternal life out of the presence of God in hell. Pagdating sa Panginoon, He is eternal, and that means wala siyang simula, wala siyang katapusan. Kaya yung argumento ng mga evolutionists, well, kung ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay, sino lumalang sa Diyos? That is a false, unqualified question. Why? Because God, by definition, is eternal, therefore, no beginning, no end. So ngayon nga ho, ang atin hong sisimulang pag-aaralan ay yung tatlong omni. At ito hong word na omni ay Latin word na ang ibig sabihin ay all or always, lahat or lagi. At nandito yung tatlo na kilalang katangian ng Panginoon. His omnipresence, He is all present or always present. He is omniscient or science, knowledge. He is all knowledge, or all knowledge is in Him, or He is always knowledgeable in all things. And then pangalawa, omnipotent. Yung word na potent ay it pertains to power or efficacy. Omnipotent, ibig sabihin always powerful. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. So titingnan ho natin ito with the definition and biblical presentations. At napakaganda, may mga applications. Makikita ho natin na itong pag-aaral na ito ay hindi lang para sa mga nag-aaral sa Bible School at walang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay.
I hope na makikita natin ho dito ay una, appreciation at lalong pagsamba sa Panginoon. And then pangalawa, yung epekto nito, kung ang Diyos ay ganito, paano ang epekto nito dapat sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. So let us look first at God's omnipresence. If our God is infinite and not limited by time, He is also unlimited by space. Hindi siya nalilimitahan ng espasyo. He is omni, always, or all present. Pag sinabi ho natin omnipresent, let me borrow again the definition ni Wayne Grudem sa kanyang systematic theology. Ang sabi niya, God does not have size or special dimensions and is present at every point of space with His whole being, yet God acts differently in different places. Okay? Unawain natin ng kaunti itong sinabi ni Wayne Grudem. God does not have size or special dimensions. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng metro at sukatin mo ang haba, ang lapad ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng timbangan at sukatin mo ang bigat ng Panginoon. Hindi ka rin pwedeng kumuha ng mga special thermometer o anumang panukat para sukatin ang spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Walang ganon sa Panginoon. He is not limited in any size, shape, or form. God is a spirit. Now, meron pang ibang mga spiritual beings like angels. Pero angels are not omnipresent. Only God is omnipresent. Ano bang ibig sabihin ng omnipresent? Ano pa? Ang sabi ulit ni Wayne Grudem, and is present at every point of space. Walang lugar na kung saan wala ang Diyos. Now, halimbawa, ito ay isang tumbler. At sabihin natin ang tumbler ito ay pinuno ng tubig to the brim, as in 100% puno. Ang punto ho ay ito, walang lugar sa loob na hindi napupuno ng tubig. That is the same with God. Walang lugar na wala ang Diyos. Mamaya ho, makikita natin ng ilang mga napakagandang talata. Well, let us look at Jeremiah for a sample. Jeremiah 23, nasa Jeremiah 9 tayo nagsimula kanina. Jeremiah 23 verse 24. Jeremiah 23 verse number 24. And this is a rhetorical question. Hindi ito tanong dahil hindi alam ng Diyos, kundi ito'y tanong para ipakita ang isang mahalagang katotohanan sa tao. Anong sabi ng Panginoon? Verse number 23, Am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Tanong, ang Diyos ba ay malayo o malapit? That's the basic question. Ang Diyos ba ay malayo o malapit? At merong mga tao na, ay ayokong pumasok sa church, masusunod, as if ang Diyos ay nakakulong sa church. At pag sila'y lumabas at lumayo-layo sa church, hindi na sila makikita ng Panginoon. Well, the truth of the omnipresence of God breaks that thinking. Anong sabi pa? Verse number 24. Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Well, siguro lahat ho tayo ng mga kabataan natin, ewan ko kung sila Brother Gab nakaranas ito, maglaro ng tagu-taguan. Yes? At meron hong mga mahuhusay magtago. Naalala ko, kinukwento ng aking ama, si Brother Boy, nung siya'y kabataan pa, siya ay manipis. At merong lugar siyang pinagtataguan sa may truck, sa may gulong o saan siya sumusuot sa pagitan nung dump truck at hindi siya makita-kita nung kanyang mga kalaro.
Wala sabi na, meron ka bang pwedeng pagtaguan na hindi kita makikita? At anong sabi ng Diyos? Can any hide himself in secret places that I shall not see him? The answer is no. And why is that? Saith the Lord, do not I what? Fill heaven and earth, saith the Lord. Paano ka makapagtatago? Kung nasaan ka magtago, nandun ang Diyos. So He is present in every place. And another very, I hope maunawaan natin ito, at madalas kinakapos ang kaisipan ng tao kapag sinusubukan itong isipin, at hindi, when we consider the omnipresence of God, ay kinakapos ang ating pangunawa sa aspetong ito. Ano pang sabi ni Wayne Grudem? Sabi niya, and this is also true, God is present at every point of space, mahalaga to, with His whole being. Halimbawa, balik tayo dito sa tumbler. Puno ito ng 100% water. Ay yung tumbler para merong 4 na compartment. Ibig sabihin, hati sa 4. So, pag hinati ito, ibig sabihin, 25% lang ng tubig ang nahandoon. Nakuha ho? Hindi 100% ng tubig, kung hindi 25% lang ng tubig. Now, sa ibang mga tao, ang kaisipan nila, well, God is present everywhere, na as if 3% ng Diyos nasa Pilipinas, 5% ng Diyos nasa Amerika, dahil ang China ay ganun, baka 0.01% lang niyang nandoon. No. God is 100, He is always present in 100% of places, in the 100% of His being. At hindi yun kaya ng isip ng tao. Ibig sabihin, right here, right now, in this church, God is 100% present. At ganoon din ho sa inyong mga tahanan. Ganoon din ho sa inyong mga kwarto. He is 100% present sa lugar ng trabaho. Walang lugar na wala doon ang Diyos, at tunahan doon ng Diyos, He is 100% present. And by the way, sabi ng salita ng Panginoon, Siya'y nakatahan sa atin, and that is 100% also. Yet God acts differently in different places. Iba ang pagkilos ng Diyos. Halimbawa sa langit na kanyang trono, iba ang pagkilos ng Diyos, at ganoon din dito sa lupa, iba ang pagkilos ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin mas maliit yung presensya niya. He is always and 100% present. That's what it means when we say God is omnipresent. Now, sa mga theologian, di-differentiate nila ang omnipresence ng Panginoon sa immensity ng Diyos. Kung napansin ho natin sa definition ni Louis Berkhoff, which is di pa natin nabasa, si Louis Berkhoff, ang sabi niya, it may be defined as the perfection of the divine being by which He transcends all spatial limitations and yet is present in every point of space with His whole being. So almost the same definition ni Wayne Grudem. Sabi ni Berkhoff, He transcends all spatial limitations. Walang, alam mo yun, kahit gumawa ka ng isang vacuum tube. Vacuum, ibig sabihin, walang hangin doon sa loob. Wala kahit ano doon sa loob. Hindi ibig sabihin, wala ang Diyos doon. God is always present in every place. Hindi limitado ang Diyos. So, it pertains to God's immensity. Binasa natin kanina sa Jeremiah, I fill heaven and earth. Pinupuno ko ang langit at lupa. That it pertains to God's immensity. Yet He is present completely in every point of space. That is God's immanence. Immensity, yung kalakihan niya, siya'y nasa lahat ng lugar, but He is present in every place. That is His immanence, His nearness. Ganun siya kalapit. So, ang omnipresence ng Panginoon, you can look at it in two ways. One, He is
in every place, ganun siya kalaki. And 2, He is there always, ganun siya kalapit. So sa kalakihan at kalapitan ng Panginoon, the greatness and the nearness of God. And by the way, sa ating mga Kristiyano, ganong kalapit ang Diyos? We are the temple of God. We are the dwelling place of the Holy Spirit. Ganun siya kalapit sa atin. So let's read few passages. And again, lahat ng sinabi natin ay walang katuturan kung hindi nakabase sa sinasabi ng salita ng Panginoon. We have read Jeremiah 23 verse 24, "Do not I fill heaven and earth?" So wala kang mapagtataguan. So 1 Kings chapter 8 verse 27, 1 Kings chapter 8 verse 27, ang sabi ng salita ng Diyos, "How will God indeed dwell on earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded." So this is King Solomon. Kinukonsidera niya pagkatapos magawa ang siyang tatahanan ng Panginoon, presensya ng Diyos, kasama ng kanyang mga tao na sa Jerusalem, kasama ng kanyang piniling bayan. Ang sabi ni King Solomon, "Do not, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee." So ina-acknowledge ni King Solomon ang kalakihan ng Panginoon. He is a great God. Pero He is a transcendent God. Sa Psalm 139 verse 7, anong sabi? "Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence?" This is again, a rhetorical question ni King David. Saan ako pupunta na wala ka doon? Saan ako pupunta na wala ka doon? Answer? Wala kang pwedeng puntahan na wala doon ang Diyos. Kaya isang kamangmangan ng sumubok tumakbo palayo sa Panginoon. Because you can never run away from God. Because He is always present. And then lastly, sa Acts chapter 17, verse 28, buksan po natin doon. Acts 17, verse number 28. Ano po ang sabi? Acts 17 verse 28. At ang kausap po ni Pablo dito ay ang mga pagano. At kanyang pinapakilala sa mga paganong ito ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At ang sabi ni Apostol Pablo, "For in Him we live." So nawain natin dito, sapagkat in Him. And that word "in" is a locative word. Pag sabing locative, it pertains to a location. Pag sinabing "in", nasa loob. So, we are in God. In the presence of God. Because yes, God fills the heaven and earth. At ang sabi, in Him, we. At ang nagsasalita dyan ay si Pablo, isang Hudyo na isang mananampalataya. Ang kausap niya ay mga pagano. So, believers and non-believers, even the atheists na nagtatangging merong Diyos, ay nabubuhay. Again, this is I'm using it in a technical way, sa Diyos. So, I'm not saying it na karang Kristiyanong nabubuhay sa Diyos, pero in the presence of God. No amount of denial of the existence of God will actually remove the presence of God. We live in Him and move and have our being. So, ang Diyos ay, tayo ay laging nasa presensya ng Diyos. Yes, in a sense, God is in us, and in another sense, that we are in God. Always in the presence of God. So, malinaw ho mula sa ilang mga talatang, and there are other verses na tama ang definition ni Wayne Grudem, definition ni Louis Berkhoff. God is not limited by space. God has no size or dimension.
and He is present in every place with the whole of His being. Nevertheless, He acts in different ways in different places. At isang theologian na si Sam Storm, and again, he is a good theologian, pero hindi ako agree sa lahat ng sinasabi ni Mr. Sam Storm. Nevertheless, ang ilang mga sinabi niya patungkol sa katangian ng Diyos na ito na omnipresence ay napakaganda. At dito ho sa ilang babasahin ho natin, I'm giving credit to him because itong ilang sa pag-aaralan natin ay part ng kanyang article, kinlarify niya ang omnipresence ng Panginoon by saying what it is not. Ano ito na hindi. For us to better understand, let me just give this 4. In the first place, God is omnipresent according to His being and not merely according to His operation. Alam niyo ho yun? Halimbawa ho, ang presidente ng Pilipinas ay presidente ng buong Pilipinas. Tama ho ba? Buo. Pero ang presidente ay nasa Malacanang lang. Pero ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga LGUs or army or police ay pwedeng kumilos sa mga lugar na kung saan wala siya doon. Naunawaan niyo ho yung larawan? So, wala siya doon, pero yung kapangyarihan niya umaabot doon. Now, yung ibang mga tao, kapag sinabing ang Diyos ay naririyan, ang kaisipan nila ang kapangyarihan lang ng Diyos. Ang kumikilos, ibig sabihin, umaabot dito ang kapangyarihan ng Panginoon. So, this is a wrong view of the omnipresence of God. It is not just by His operation, but by His being. Siya mismo ay naroroon. Siya mismo ay naririto. Hindi lang yung impluensya niya, hindi lang yung kapangyarihan niya. So He is, sabi nga ni Sam Storm, that is to say, He is essentially and substantially and not merely or only dynamically omnipresent. So God really is here. Hindi lang yung kapangyarihan niya, kundi yung presensya niya ay naririto. At yung naniniwala na ang Diyos ay wala dito, pero yung kapangyarihan lang niya ang umeepekto, it is the heresy of deism. Ano yung sabihin ng deism? Ang deism ay nagsatuturo na ang Diyos ay malayo, umaakto, gumawa siya ng mundo, pero siya'y malayo sa kanyang nilikha, pero kumikilos siya sa kanyang nilikha. Pero ang tinuturo ng Biblia, ang Diyos ay nandito. Hindi siya malayo sa kanyang nilikha. Pangalawang clarification, when we talked about the omnipresence of God, second, according to Sam Storm, although God is fully present throughout all things, He is yet distinct from all things. Ang Diyos ay present sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, at sa lahat ng bagay. God is present. Now, pag sinabi ho natin God is present sa silya, sa mesa, sa tao, again, His presence, He is active in different ways. Iba yung presensya ng Diyos sa mananampalataya sa hindi Kristiyano. Nakukuha ho ba? Yes, present ang Diyos sa loob ng restaurant, pero iba yung kilos niya at presence niya sa loob ng bahay-sambahan. Maaari nating sabihin na ganun. Pero hindi ibig sabihin, it does not follow that because God is essentially in everything, it does not follow that everything is essentially God. This is the belief of pantheism, na ang Diyos daw ay nasa lahat ng bagay, therefore ang lahat ng bagay ay bahagi ng kadiyusan. Na halimbawa, itong mesang ito, nandito ang 0.00000000002%.
Ito'y bahagi ng kadyusan. No? It just means na ang Diyos ay naririto, pero di ibig sabihin na ito ay bahagi ng kadyusan. That is pantheism. Pangatlo, to clarify the omnipresence of God. Third, this presence of God throughout the whole space is not by local diffusion, multiplication, or distribution. Ito na yung ilang nating beses na sinabi kanina. Hindi niya dinifuse yung kanyang sarili. Hindi niya just distribute yung kanyang sarili. Para bang, okay, 10% ng sarili ko ilalagay ko doon, 5% ng sarili ko ilalagay ko doon, 2% ng sarili ko ilalagay ko doon. No. He is wholly present in all places. And then finally, pang-apat, whereas the presence of a body in a place of space exclude the simultaneous and in all ways identical presence of another body in the same place or space, such is not true with the divine being. God is in the whole of his being where everything else is, including matter. Substance and matter is in no way displaced or spatially excluded by the presence of God. To put it bluntly, when God created all things out of nothing, He did not have to move out of the way to make room for the world. Halimbawa, itong mesang ito ay ilalagay dito. Therefore, si Brother Paul kailangang umalis dito. Ang Diyos, hindi ho ganun. When He created the world, hindi siya kailangang umusod para doon niya likhain ang mundo. No. When nilikha niya ang mundo, sabi nga ni Paul, for in Him. So, creation is in God. He is not limited by matter. Hindi siya nalilimit. Yes, tayo bilang tao nalilimitahan ng matter. We cannot occupy, halimbawa si Brother Gab at ako, hindi kami pwedeng tumayo sa isang lugar at the same time. It's either uusod siya o uusod ako. Pero pagdating sa Diyos, hindi niya kailangang umusod at umiira lang manilikha ng Panginoon sa Kanyang presensya at nandun din naman ang presensya ng Panginoon. Now, with all this, wow! Sana ho mamangha tayo sa kadakilaan ng Diyos, sa kalakihan ng Diyos. Sana ma-appreciate natin. Alam ko ho, merong mga tao na gusto kong pumunta sa church kasi sa church, feel na feel ko ang presence ni Lord. Na alam ho natin ngayon na hindi yan hindi ibig sabihin wala siya ang presensya niya sa bahay. That is not the case. Maaaring sa loob ng church, mas inducive, para bang sa pag-aaral, mas masarap mag-aral sa eskwelahan kaysa sa bahay. Bakit? Sa loob ng bahay, ang daming distraction. Sa loob ng eskwelahan, talaga nandun lang kayo at nakaset para mag-aral. Yun din ang sabi ng isang kapatid natin sa loob ng bahay, ang hirap sumamba. Ang dami kang nakikita, ang daming umaayaw ng iyong atensyon sa loob ng bahay para ikaw ay sumamba. Nevertheless, hindi ibig sabihin na mas maliit ang presensya ng Diyos sa bahay kaysa dito sa church. Ma-appreciate natin yun. So, some practical applications. Number 1, ang katotohanan na ito ay kailangang magtulak sa atin palayo sa kasalanan. The omnipresence of God is a great deterrent for sin and also a great comfort that there is no evil thing that escapes the eye of God. Ang katotohanan na ang Diyos ay naririto ay dapat magtulak sa atin palayo sa kasalanan. Hindi gagawa ng krimen ng magnanakaw o ang isang kriminal kung nahandoon ang pulis. Now, merong ilang mga magnanakaw na gumagawa ng krimen o merong ibang kriminal na gumagawa ng krimen na meron palang pulis, pero hindi nila alam kasi nakatago ang pulis. Pero pagdating sa Diyos,
Ang katotohanan na ang Diyos ay laging naririto ay nawa magtulak sa atin palayo sa kasalanan. Alalahan natin lagi, sa panahon na nahado ng tukso, sa panahon na tayo ay nag-iisa na akala natin ay walang matang nakatingin, alalahanan natin na ang Diyos ay naririyan at tanglaw niya ang lahat ng bagay, oo, maging ang laman ng ating puso at kaisipan. Ang sabi ng Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Maaaring hindi makita ni Mrs., maaaring hindi makita ni Mr., maaaring hindi makita ng mga magulang, maaaring hindi tanglaw ng mga anak, maaaring ito'y sikreto na sabi nga ng iba na baon na sa hukay. Pero ang lahat ng ito ay nangyayari at ginawa at kung gagawin pa lang, ito'y magagawa sa presensya ng Diyos. Sabi ni Job sa Job 34 verse 22, there is no darkness nor shadow of death where the workers of iniquity may hide themselves. Walang sapat na dilim na pwedeng pagkublihan ng gumagawa ng masama kung saan siya ay hindi makikita ng Diyos. Because God is present. Sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, sabi niya, for we offend the Almighty to His face and commit acts of treason at the very foot of His throne. Go from Him or flee from Him, we cannot, neither by patient travel nor by hasty flight. We withdraw from the all surrounding deity. His mind is in our mind, Himself within ourselves, His Spirit is over our spirit, our presence is ever in His presence. So every time we commit sin, we commit it before the eyes of God. Because He is omnipresent. The doctrine of the omnipresence of God should have an effect upon our private and corporate worship. Ang presensya ng Panginoon sa lahat ng lugar ay kailangang magkaroon at dapat may epekto sa ating personal na pagsamba at sama-samang pagsamba. Kailangan nating paalalahanin ang ating mga sarili na ang Diyos ay hindi isang Diyos na malayo, kung hindi ang Diyos ay isang Diyos na malapit. Ikaw man ay sumasambang mag-isa sa Panginoon sa iyong tahanan mula Lunes hanggang Sabado, o ikaw man ay sumasambang kasama ng mga Kristiyano sa araw na tinakda ng Panginoon, sa araw ng Linggo, alalahanin natin na ang Diyos ay naririto. Therefore, kung ang Diyos ay nandyan sa ating pagsamba, ang ating dapat bigyang lugod ay hindi ang tao, oo, hindi ang ating sarili. Ang dapat nating bigyang lugod ay ang Diyos na naririto na ating sinasamba. Therefore, if we will do anything in our worship, it must be done to worship or to please God, not to entertain men, because God is present. Nakikita niya ang marubdob na pagsusumikap ng mga mananampalataya para siya'y sambahin, at nakikita rin niya ang paglapastangan ng mga nagpapakilalang Kristiyano sa pagbibigay kaaliwan sa mundo sa pangalan ng pagsamba sa Diyos. Kita niya lahat. Kita niya lahat. At kung tayo man ay sumasamba sa Panginoon ng patago at nananalangin ng patago, sabi nga sa Matthew chapter 6, enter into thy closet, God who sees it openly, nakikita ito ng Diyos. And lastly, is application ho ng omnipresence ng Panginoon. And I don't think we have enough time to go to the omniscience.
This doctrine should elicit comfort, courage, faith, and peace into the hearts of the children of God. Kagaya ho ng isang talata sa Psalm 23. Alam ho natin ito, pinag-aaralan natin. Sabi ng Psalm 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Why? For thou art with me. Anuman ang kalagayan ng Kristiyano, anuman ang sitwasyon ng Kristiyano, itong presensya ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay maaari at dapat magbigay ng kapanatagan, ng tapang, ng pananampalataya at ng kapayapaan, sapagkat malinaw ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Siya'y naririto, siya'y kasama mo, masakit man ang katawan, masakit man ang bulsa, mahirap man ang buhay, nagre-rebelde man ang anak, may problema man sa pamilya, may problema man sa asawa, ang Diyos ay naririyan. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Lalo na ang kanyang mga anak. Lalo na ang kanyang mga tupa. Siya ay isang pastol na nakasama ng kanyang mga tupa at kanyang hinahawakan, iniingatan, inaalagaan ang kanyang mga mananampalataya saan man, paano man. So, God is present. Na hindi lang siya present na walang ginagawa. Hindi ho katulad ng mga nakaugalian nating mga Pilipino na merong present na statwa na walang kayang gawin. Ang Diyos ay present at aktibong kumikilos, aktibong gumagawa sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, lalo na sa buhay ng mga mananampalataya. Last Friday, sa atin hong time in the Word, we kind of dwelled upon the verse Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Why? Because God is presently working in all things. Even in this present pandemic, maaaring hindi natin kayang sagutin ang tanong paano maluluwalhati ang Diyos sa milyong-milyong nagkakasakit at sa libu-libong namamatay. Pero malinaw ang salita ng Panginoon, it will be for our good, it will be for His glory. Hindi siya absent, He is present. Sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng lindol, sa gitna man ng pagputok ng bulkan, sa gitna man ng pandemya, sa gitna man ng pagbagsak ng ekonomiya, sa gitna man ng problema sa pamilya, sa gitna man ng problema sa kalusugan, ang Diyos ay naririyan. He is always present. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Nawa, lalo itong magbigay ng lalim, lalo itong magbigay ng bigat, lalo itong magbigay ng kaseryosohan sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong katotohanan. At salamat na ikaw ang Diyos na nandito kasama namin, kasama ko, kasama ng asawa ko, ng anak ko, kasama ng mga mahal ko sa buhay, kasama ng mga kapatiran. Ikaw ang Diyos na present sa bahay ng mga kapatid. Ikaw ang Diyos na present sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. At ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pagtitimpi, pagtitiis ng iyong mga anak. Ikaw rin ang Diyos na nakakakita ng lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga tao. O Panginoon,
purihin ka. Walang ibang Diyos na kagaya mo. Walang ibang Diyos, walang iba na may ganitong katangian. Kamangha-mangha at karapat-dapat sambahin, karapat-dapat katakutan, karapat-dapat purihin. Sapagkat ikaw ang Diyos na laging naririyan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay patuloy mong gamitin. Patuloy naming pagbulay-bulayan sa ikakatatag ng aming pananampalataya, sa ikalalalim ng aming relasyon sa iyo, sa patuloy naming paglilingkod. Ama, ingatan mo kami't gabayan sa pagpapatuloy ng aming gawain sa aming pagsamba. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, maraming salamat po, and this will end our Sunday School, and after ng ilang minuto ho ay magsisimula ang ating live stream ng worship service at 10 a.m. God bless po, and I would like to encourage ang ating mga kapatiran, please, lalo na kung meron kayong mga anak, kausapin nyo sila ng maayos, ipaunawa nyo sa kanila yung bigat, yung importansya, yung kaseryosohan ng pagsamba, na hindi ito time na maglaro, hindi ito time mag-coloring book, hindi ito time manood ng TV o cellphone, ito ay time na sumamba sa Panginoon. God bless po. Again, 10 a.m. mag-start po ang live stream ng ating worship service. God bless po. Ingat po tayo.